natutulog. Ang totoo dyan, walang sino man sa atin ang may kakayanan na magising tayo. Sapagkat marami mga taong tanyag, mayayaman, na hindi na umabot sa mga araw na ito. Mayaman, politiko, ano man ang katayo sa buhay, na hindi na nagising. Sapagkat sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ang Allah ang siyang namamahala ng kapamahalaan. Siya ang nabigay buhay sa atin at babawin ng buhay upang makita ng Allah kung sino sa atin ang pinakamahusay sa gawa asa ang pag-uugali. Bilang isang mga tao na nilikha ng Diyos, dapat magpapasalamat tayo na tayo binuhay mula sa pagtulog. Kaya sinasabi ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga kasamahan, ng mga Muslim, pagkagising nila, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ya Allah, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin na mula sa aming pagtulog, pinahintulutan mo kaming mabuhay. Ang tanong, kasi marami ng mga namatay na hindi na umabot sa mga araw na ito, bakit tayo pinahintulutan mabuhay? Binigyan tayo ng Diyos, ng Allah, ng tagapaglikha na mabuhay upang magbalik loob sa Kanya, upang gumawa tayo ng maraming kabutihan. Sinabi ng Diyos, ng Allah, sa Kanyang maluwalhating banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nilikha lamang ang mga tao at mga jin, yung hindi nakikita, upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Paano ngayon natin sasambahin ang tagapaglikha kung hindi natin kilala? Ang tagapaglikha, sinabi niya sa kanyang salita, mula sa maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang Panginoon, ang Rab, ang lumikha sa atin. Siya ang Allah na hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak. Siya ay hindi kawangis o katulad sa kanyang nilikha. Yun ang karapat dapat natin pagkukunan ng pagsamba. Sapagkat ang ibang mga tao, marami nang namatay na walang kapatawaran. Sapagkat ang kanyang sinamba, nilikha ng Diyos lamang. Halimbawa, ribulto, kahoy, larawan, mga santo, at pati mga propeta sinasamba nila, tinatawag nila. Pero sinong mga propeta maging si Jesus ang nagsabi na sambahin sila? O sinabi ba nilang Diyos sila? Hindi. Sinasabi ng mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ na la ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Bilang isang mananampalataya, igalang natin ang lahat ng mga propeta. Mula kay Adan, pinakaunang propeta, mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at si propeta Muhammad na muling sugo ng Allah. Ang ibig sabihin ng sugo, mensahero. Propeta, inuutusan sila pumunta sa lupa upang sabihin sa sangkatauhan na la ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yan, Muhammad Rasulullah. At si propeta Muhammad ang muling sugo ng Allah. Sinabi ng propeta Muhammad, ang sino man sa inyo ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, binawian ka ng iyong buhay, dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, sa awat habag ng Allah, makakamtan natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Sapagkat tunay nga na iwinaksin natin ang pagsamba sa mga nilikha ng Diyos. Katulad ng kahoy, rimulto, larawan, mga santo, santa, iwinaksin natin sa tunay na tagapaglikha ang Allah na siyang suktor sa kapangyarihan, ligib ng karunungan, ang hari sa araw ng paghuhukom. Siya po ang Allah. Ang Allah, pansariling pangalan ng lumikha. Dahil ikaw ay galing na sa Saudi, kailangan madaliin natin. Paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin. Kung anong sinabi nila sabihin natin. Na ito ay nalalaman mo na rin at nabibigas mo. Uulitin lang natin na formal. Sasabihin lang natin, sasaksi tayo na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y nasumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ang sino mo magsabi ng ganito mula sa kabuturan ng iyong puso, sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso at ipagbabawal sa atin ang impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas, kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Dumating man sa atin ang katapusan ng ating buhay, kapag ikaw ay sumaksi na niwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Jesus ay sugo lamang, ay makakamtan natin ang assurance of salvation sa awat habag ng Allah. Kaya aanyayahan kita, nagbigasin muli natin ito mula sa kaibutan ng iyong puso. Ganito ang kanang kamay. Sabihin mo, dito, ngayon natin. Yan. Sabihin mo muli, Ashhadu an la
ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ngayon, ikaw na ay kapanalig sa pananampalataya. Assalamu